Isang debate sa mga pilosopo ang tanong ukol sa pagkakapantay-pantay. Sa isang panig, may nagsasabing pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos, dahil tao tayo. Sa kabilang panig, may nagsasabi rin namang hindi pantay-pantay ang mga tao. Ayon sa pilosopong si Max Keller, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan ang kakayahan nating maging isang sino. Dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangan sikapin ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. Ayon kay Santo Tomas de Aquino na ang prinsipyong proporsyo ay ang angkop na pagkakaloob ng naaayon sa pangangailangan ng tao. Sa madaling salita, hindi man pantay-pantay ang mga tao, may angkop para sa kanila. Kailangan maging patas ayon sa kakayahan, ayon sa pangangailangan. Pero hindi patas. Una, tila tinatali ng tao ang kanyang sarili sa bagay, na kung hindi siya makakakuha ng bagay, bumababa ang kanyang halaga bilang tao. Pangalawa, kailangan yatang balikan ang dahilan ng pag-aari at paggawa. Gumagawa at nagmamay-ari ang tao hindi upang makipagyabangan sa iba, ibagsak o pahiyain ang iba, o makipagkompetensya sa iba. Gumagawa siya dahil nais niya ipamalas ang kanyang sariling galing. Nagtatrabaho siya upang maging produktibo sa kanyang sarili. Napakaganda ng salitang Filipino para sa trabaho. Ang tawag natin dito ay hanap buhay. Ang hinahanap ng gumagawa ay ang kanyang buhay. Hindi siya nagpapakapagod lamang para sa pera, kundi para ito sa buhay na hinahanap niya. Ang kanyang pag-aari ay hindi lamang tropeyo ng kanyang pagpapagal. Ito rin ay ang mga ginagamit niya upang matulungan siyang mahanap ang kanyang buhay. Ang buhay ng tao ay isang pagsisikap na ipakilala ang kanyang sarili, na ipakikilala ng tao ang kanyang sarili sa paggawa. Hindi ang yaman, hindi ang mga kagamitan na meron siya o wala ang humuhubog sa tao. Ang tunay na mayaman ay ang taong nakikilala ang sarili sa bunga ng kanyang paggawa. Hindi sa pantay-pantay ng pagbabahagi ng kayamanan, nasa pagkilos ng tao sa anumang inibigay sa kanya ang kanyang ikakayaman. Hindi pantay pero patas. Ito nga ang prinsipyong iniinugan ng lipunang pang-ekonomiya. Ang lipunan ito ay nagsisikap na pangasiwaan ang mga yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga pangangailangan ng tao. Ang pinagmulan ng salitang ekonomiya ay ang mga Griegong salita na oikos, bahay, at nomos, pamamahala. Ang ekonomiya ay tulad din ng pamamahala sa bahay. Mayroong sapat na budget ang namamahay. Kailangan niya itong pagkasyahin sa lahat upang makapamuhay ng mahusay ang mga tao sa bahay. Maging buhay tao ang kanilang buhay sa bahay upang maging tahanan ang bahay. Ang lipunang pang-ekonomiya sa mas malaking pagtingin ay ang pagkilos na masiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan. Pinangungunahan ito ng Estado na nangunguna sa pangangasiwa at patas na pagbabahagi ng yaman ng bayan. Lumilikha sila ng mga pagkakataon na makapuhunan sa bansa ang may mga kapital upang mabigyan ang mga mamamayan ng puwang na maipamalas ang kanilang mga sarili sa paghahanap buhay. Sinisikap gawin ng Estado na maging patas para sa mga nagkakaiba-ibang mga tao ang mga pagkakataon upang makalikha ang bawat isa ang kanilang sarili ayon sa kanilang mga tunguhin at kakayahan. Ang mahusay na paghahanap ng mga tao ay kilos na nagpapangyari sa kolektibong pang-unlad ng bansa. Higit na namumuhunan ang mga may kapital na siyang lilikha ng higit pang mga pagkakataong para sa mga tao. Pagkakataong hindi lamang makagawa, kundi pagkakataon ding tumaas ang antas ng kanilang pamumuhay.
created using Powtoon.